Sa ibang balita, kinuwestiyon ng husto ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang kinatawan ng Land Transportation Office o LTO dahil sa umano'y maling pagpapatupad ng license plate project. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Brian De Paz. Brian, good evening. Yes, Attorney Reggie, kung wala namang problema dito sa kasalukuyang license plate, bakit kinakailangan palitan at pagbayarin yung mga vehicle owners sa bagong plaka? Bukod pa dito yung bakit na delay yung paglalabas ng mga license plates. Ilan lang ito dun sa mga katanungan sa hearing kanina ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa bagong sistema ng distribution ng mga bagong license plate ng mga sasakyan. Isang Dutch company ang nanalong bidder sa paggawa ng license plate, kaya sa The Netherlands pa ito ginagawa. Nagsagawa ng investigasyon ng Senado ukol sa programang ito ng LTO dahil na rin sa natatanggap na maraming reklamo sa mga motorista at maging ng ilang mga senador. Like I said, Your Honor, it was never meant to reduce traffic, Your Honor. Okay. So you're saying for what purpose again? To standardize, Your Honor, ease in identification. When we talk to our enforcers on the road, they mainly rely on the design and series of the plate number to spot possibly colorum, smuggled or carnap vehicles. So this is what it appears to me and to many others. Parang negosyo lang to na binigay natin sa bago supplier. Parang palitan natin lahat ng plaka. Gagastos ang taong bayan dito na hindi naman kailangan. Kayo na ang nakaperwisyo at nakahassle sa delay ng plaka, kayo pa magpipinalize sa car owners. Attorney, ayon kay ASECTA, nasa 8 milyong plaka yung kinakailangan na palitan ng bago. 7 milyon dito yung mula sa pribadong sasakyan at 1 milyon naman ay sa public vehicle. 450 pesos yung bayad sa motor vehicle plates habang 120 pesos naman yung singil sa motorcycle plate. Sa kabuuan ay nasa 3 bilyong piso ang makokolekta ng LTO na ayon naman sa kanila ay i-remit muna ito sa National Treasury. Ngunit reklamo ng ilang vehicle owner, bakit may additional charges pa? Doon po sa resibo ko, nagbayad po ako ng 450 pesos. Pero nakita ko po sa resibo ko rin na meron pong additional na cost ng sticker na 50 pesos. If you charge only 450, will there be a loss to LTO? There will be none, Your Honor. There will be none. So it's a profit. So yan nga yung sinabi kanina at nasilip din naman ng notice of bidding ng Department of Transportation and Communication noong 2013 na may approved budget na umano sa 2014 General Appropriations Act na 3.8 billion pesos para sa license plates standardization program. Subalit hindi totoo ito ayon kay Senador Recto. There is no appropriation in 2013 to the extent of 3.8 billion. It would appear to me they did this project without an appropriation. They corrected it in 2014. That's right. By putting an appropriation and then signed the contract in 2014, even if they gave the notice of award in 2013. Attorney, nilinaw naman ng LTO na hindi no plate, no travel policy sila, kundi no registration, no travel policy ang kanilang ipinatutupad sa ngayon. Andiyan na so far, na-implement na, no? Pero ang ano na lang siguro natin, we delved into the issues, no? Lalo na yung very controversial, yung no plate, no registration, no travel policy, kasi masyadong kawawa naman yung mga new vehicle owners talaga. Attorney, sa susunod na pagdinig kasi sinuspindi muna, tatalakayin naman kung merong pinaborang bidder dito kasi lumalabas nga na napakabilis yung kanilang ginawang paglalabas nitong notice of bidding at yun namang possibility na amyendahan yung ilang mga panukalang batas or yung particular na batas, yung LTO Traffic Code, Attorney.
Brian, ano nga ba yung sinabi dito ng LTO chairman na purpose kung bakit kailangan palitan yung mga lumang plaka sa bagong disenyong plaka? Kasi naintindihan natin yung mga bagong rehistro pa lamang, no, na para yung gamitin yung bagong disenyong plaka. Pero yung mga magpaparenew na ng kanilang mga kotse, kailangan palitan din yung kanilang lumang plaka sa bagong disenyong plaka. Ano ba daw purpose nito? Standardization program, meaning to say, kailangan standard na lahat. Magkakamukha na kasi sa ngayon, meron ng 10 disenyo ang LTO sa mga plaka. So ikaw, halimbawa, meron kang bago pa lang, meron na sila pinatutupad, kailangan mong baguhin yun at meron silang tinatawag na security features doon na yung mga traffic enforcer doon tumitingin mismo kung ito'y colorum, kung ito'y smuggled, o kung ito'y carnage vehicle. So ayon naman kay Senador Alfrecto kanina, parang wala siyang makitang security features At even yung mga private bidders kanina nagrereklamo na hindi siya ganun kaganda yung pagkakagawa. Imbis na 100%, ang sabi nila, nasa 50% lang. Ipapahinto ba ng Senado itong ginagawang proyekto na to ng LTO na pagpapalit ng lumang plaka sa bagong disenyong plaka, or kahit na gawing optional man lang? Ang pakiusap sana ni Senador Alfrecto, yung mga nauna, sana wag nang pakialaman. Yun na lang sana ang mga bagong sasakyan ang magkaroon ng bagong plaka. Pero sabi nga ng mismong chairman ng subcommittee na si Senador J.V. Ejercito, nandyan na yan, na ipatupad na. So ang kailangan na lang, maipakita nila talaga na ito'y transparent. At iisipin ba ng Senate Subcommittee kung maaring may makasuhan dito sa ginawang paggamit ng pera na wala naman sa budget ng 2013 at kinorek lamang sa 2014? Yan na po ngayon ang iniimbestigahan ng Commission on Audit. Attorney Reg, kasi kanina, pinapakita nga nila na wala pang ang partikular na inaprubahan. Ang sinasabi kanina ng senador, ni Senador Alfrecto, nasa 187 million lang yung budget dun sa GAA para dun sa LTO plate. Pero lumalabas na 2013, meron ng notice of bidding na pinalilitaw nila, meron ng GAA approved budget. Pero 2014 pa lang lalabas sana yung nasabing pondo. So na-advance, no? Na-advance yung bidding yung kesa sa nasabing budget. bidding. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat na yan.